ni Harry Roque ha. Mamaya may live ulit tayo. Ito naman pag-usapan natin itong baboy. Kilala nyo naman yan. Basta DDS talaga mga kababayan, sinungaling at gawa-gawa ng kwento. Basta DDS, tanga-tanga. Ewan ko ba? Oh no! Para tayong naglalaro lang ng baboy-babuyan. Uy, pero wag kayo bago tayo pumasok sa ating topic. Parang parang meron ako nabalitaan. Ito daw si Tikia, mga kababayan. Pero hindi ko sasabihin kung sino ang kinasuhan niya. Ano pala to, mga balat sibuyas? Kala ko ba balat baboy to? May kinasuhan pala ito, mga ka-GP. Nagkakaso pala ito. Pag kay Pangulong Bongbong Marcos inaatake nila ng fake news, okay lang sa kanila. Tapos nung sila nilagyan lang ng mukha ng baboy, nagagalit. Kinasuhan daw po yung someone o yung grupo, isang grupo. Grupo ba yon? Ay hindi, basta may kinasuhan daw itong si Tikia dahil binaboy daw ang kanyang mukha. May nagpost daw kasi na nilagyan ata siya ng ilong ng baboy. Tangina no? Basta DDS, ano sila, balat sibuyas. Tapos pag sila na may make news, okay lang sa kanila mga kababayan. Tapos eto ngayon, nagpapakalat sila. 'Di ba? Ito yung katunayan sa isa sa mga pinapakalat nilang maling-maling balita at kasinungalingan. Dahil sinasabi di umano ng mga DDS na ito at yabang-yabang pa dahil ang Pangulo daw natin ay walang silbi. Dahil ang kanila Davao daw, ang namumuno doon ay talaga naman mga kababayan, panay daw ang tulong sa mahihirap, panay daw ang tulong sa kanilang mga kababayan. Ito pa ang kanilang mga puso. Sabi ni Malu Tikia, baboy tikla. 'Di ba? Hoy, Tikia. Nagkaso ka? Anong nangyari? Wala. Kayo nga ang lakas tumira tapos wala pala. 'Di ba? Anong nangyari? Dismiss. Sabi ni Malu Tikia, consistently, Davao City moves to help Luzon in the aftermath of Karina. Sabi ni Carla Leo, bagay naman Okay sana kung hindi bagay, magreklamo yan si Malu Lusaw. Kaya nga, no? Hindi ko kilala si Boy Sampal. Hindi ko kilala. Ito sabi nila, ang pamahalang lungsod ng Davao sa pamamagitan ng Davao City Disaster Council ay magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga LGU sa Luzon na idineklara sa ilalim ng state of calamity dahil sa bagyong Karina PH. Kasalukuyang inihahanda ng City Disaster Council ang mga kinakailangang dokumento. Tapos ito yung picture nila. 'Di ba, mga kababayan? Tapos ito yung kay SAS na ipinapakita naman. So, SAS, patingin. Ay! Mamaya ka na. Ito naman yung kay SAS. Meron itong share na 7.7 thousand, mga kababayan. So, kung i-convert mo sa views niyan, napakalaki. 'Di ba? Oh no! Sabi ni For the Motherland SAS, Davao City has always been consistent. They always remind people that what they are giving out are from the people themselves. Oh no! Si Boy Sampal, si Boy Jason sa. Ayan mga kababayan yung kasinungalingan ng inyong ng kanilang mga puon. Oh no! 'Di ba ginagawa nila ng istorya? Eto maliwanag. Malu Tikia. 'Di ba? Eto maliwanag na kasinungalingan, kabuktutan at talaga naman ito ay tunay na pangwawalang hiya at tunay na panlilinlang. 'Di ba? Oh no! Pero mga kababayan, ang lakas ng loob ni Malu Tikia, no?
Pag sila ang bumibira, okay lang. Pero pag silang binibira, nako, iyakin. Oh no! Nagkaso, Oh no! na-dismiss. Oh no! Paano? Walang kwenta. Eto, nahuli, mga ka-GP, na yung pinapakita pala nila ay nung November 4, 2022 pa. Oh no! Alam nyo ba kung sino na ang nakaupo nito? Di ba si PBBM na ang nakaupo? Tama ba? Ay, wait. Tama, si PBBM na ang nakaupo. Tapos sasabihin ninyo na ito ay kagagawa na naman ng mga Duterte, Oh no! na ang mga nasa Davao, mga kababayan, ay mabilis, consistent sila sa pagtulong. PBBM na ito eh. Gobyerno na ni PBBM noong November 4, 2022, if I'm not mistaken. Correct, di ba? Ba't pinagkakalat ninyo, mga kababayan? Ang alam ko, bagyong, bagyong Odette ba? Tama ba ako? Sabi ni Sir Wilfredo Lazar, si Tigiya daw balat lechon. Putak, kung si Malu Tigiya naman ang lechon, Sir Wilfredo Lazar, at paborito ko ang balat ng lechon, di bali na lang. Di ba? Ayaw ko. Oh no! Kung walang lechon at wala akong maulam, di bali na lang. Mag-asin at mantika na lang po ako. Di ba? Si Glenchong. Tama, si Glenchong is si Boy Sampal. Imelda Agama, good PM watching from Japan. Your new subscriber and regular viewer. Salamat po, Ma'am Imelda Agama. Okay? Mami PR Cabs at GP, san kaya si Jay Guevara aka Apple? Nandun daw po sa kay JDB. Oh no! Diba? Mga kababayan, dito pa lang huling-huli na sila. Kasi ipinost nila ito, kinuhaan lang nila yung picture tapos upload. Hindi nila pinabura yung hindi nila binabura yung original. Di yari sila ngayon. Oh no! Ganito gumawa ng istorya ang mga DDS. Ganito, mga walang hiya, walang mga modo, mga kababayan. Dito kahiya-hiya talaga sila. Pamumuno pa rin ito ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Saan ba nanggagaling yung tulong ng tulong dyan sa munisipyo? Diba, hindi lang naman yan local government. Kung may bagyo niya, nang alam ko kasi Odette yan eh. Kung di ako nagkakamali. Wait lang, double check ko ha. Wait lang, double check ko. Ang alam ko bagyong Odette na yan eh. Ay wala, hindi ko makita dito. Pero ganun pa man, ang kasinungalingan ay mananatiling kasinungalingan. 'Di ba? At ang sinungaling, mga kababayan, mga ka-GP, ay kapatid talaga ng magnanakaw. Oh no! 'Di ba? Bakit? Kasabihan 'yun ah. Ngayon, sabihin mo, malutikiya. Hindi naman ako magnanakaw ah. Sasabihin niya. Di ba kasabihan nga, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Hindi naman ako nagsabi nun, sila. 'Di ba? So kung nasasaktan ka, kasalanan mo na 'yon. Oh no! Hindi ko kasalanan. 'Di ba? Kung magkakaso ka, then do it. Totoo naman, kasabihan 'yon. Ang kasinungalingan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. 'Di ba? At ang magnanakaw, mga kababayan, ay kapatid ng baboy. Baboy. 'Di ba? Sabi ni Jaya, disbar na raw si Roqueta. Si Glenchong pala si Boy Sampal at mahilig sila mangangkin ang hindi nila kanya kabsat. Kaya nga po 'Di ba? Itong mga ito, talagang mga sila ang tinatawag kong the great pretenders. Oh no! 'Di ba? Sila 'yon, mga kababayan, hindi ang pangulo natin. Kasi ang totoo, itong mga taong ito galit na galit sa gobyerno kasi hindi nila talaga mapasunod ang gobyerno natin, hindi nila mapasunod ang Pangulong Bongbong Marcos at higit sa lahat, mga kababayan, hindi nila kaya ang weak leader.
Diba? Shoutout po, Ma'am Jocelyn Gangan. Sabi ni Sir Wilfredo Lazar, yes, baboy. Tumitira na rin si Sir Wilfredo Lazar, ha? Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, siya ba ang may-ari ng Publicus, sir, or founder? Ang alam ko po ay kasama siya sa mga may-ari, pero hindi ko alam na kung sino ang may pinakamataas na may-ari ng Publicus Asia. Pero isa po sa may-ari, sa pagkakaalam ko, isa sa mga stakeholder yan, si Malutikia. Oh, Bagyong Ulysses. Hold on. Double check natin. Ay, shoutout po sa lahat mga kababayan at nandito rin po ang ating Tita Carclea. At sana po ay suportahan din po natin. Isa rin magaling na commentator yan mga kababayan. At syempre, pag dyan kayo nanood, medyo manonosebleed kayo ng konti. Dahil si Tita talagang mahilig. Mahilig sa mga English term. Diba? At shoutout po kay Ma'am Charlotte Chunakawa ng Japan. At ganun din kay Ma'am Brenda Dicano. Thank you so much po sa pag-share ng blessing. At eto na nga, no, yung sinasabi niyong Bagyong Ulysses, hindi kasi nakasaad dito kung kailan nangyari. Teka lang, kulang ata ako. Hindi yan Bagyong Ulysses kasi ang Bagyong Ulysses ay November 2020. So hindi po siya noong November 2022. Okay? So mali tayo doon mga kababayan, hindi siya Ulysses. Ramon Esporas, hindi na makakauwi si Armenia sa bahay nila ni Boylet AR. Oh no! Ma'am Jocelyn Gangan, pa-shoutout po mga kids ko sa Pilipinas. Oy, shoutout daw po sa mga anak ni Ma'am Jocelyn Gangan dito sa Pilipinas. Bagyong Odette. Okay, double check natin kasi ang alam ko Odette talaga. Oh, hindi rin Bagyong Odette mga kababayan kasi ang Bagyong Odette po ay December 2021. Okay? So mali, hindi rin 'yon. Hindi natin malaman kung anong disaster yung kanilang sinasabi diyan na nakatulong daw at lagi daw updated at consistent itong mga pinuno ng Davao mga ka-GP. Pero ito ang katotohanan, hindi natin may pagkakaila dahil talaga po ang kasinungalingan ay talagang lalabas at lalabas. At itong mga DDS na ito, wala kayong may panlalaban at wala po kayo na talagang ibang tatapat sa ating Pangulo. Oh, no. Kita nyo kung nasan si Sara ngayon, di ba? Nasa Germany pa ata, nagliliwaliw. At araw ng bagyo mismo, umalis si Sara papuntang Germany. Para saan? Sa concert ni Taylor Swift? Oh no! Oh. Hindi rin yan Bagyong Ondoy kasi ang Bagyong Ondoy matagal na yon. Oh, ang Ondoy kasi mga kababayan, kailan pa to? Ang tagal na niyan. Ang tagal na niyan, hindi yan Ondoy. Buhay pa ang kuya ko niyan eh. Hindi ko alam hindi ko alam pero isa lang ang natin i-emphasize natin dito. Ang gusto natin mangyari at gusto nating ipaalam sa tao na sinungaling talaga ang mga DD shits. Oh no! Naimbag nga malim sa Rowena Zalmazan. Pabati tuloy. Barangay Pau, San Jose Tarlac. Oy, shoutout po sa inyo dyan sa San Jose Tarlac. Mga kababayan. Ano ba ang salita dyan sa San Jose? Ilocano o Kapampangan? Dadoy Marana na idol pa, shoutout po watching from Matabungkay Beach. Shoutout po sa inyo dyan mga kababayan sa Batangas, Matabungkay Beach. Nanggaling ako dyan dati. Oh no! Typhoon Paeng, hindi. Typhoon Paeng, sure ba kayo?
Hindi, 2009 yan. Niloloko niyo ako eh. Oh no! Oh. Ayun, meron. Mga September naman ito, mga kababayan. Hindi ito. Hindi yan. Oh no! 2022, hindi rin yan. Basta, 2022 November, mga kababayan, yan ang kanilang pinagkakalat. Pero, fake news na naman ang mga ito. Diba? Yep. I think Ondoy was 2010. Hindi ko na matandaan sa dami ng bagyo eh. 'Di ba? Charlie Whiskey, dami nila pera nag-abroad para manood ng concert. Correct. Hindi man lang silang tunay na walang malasakit sa mga kababayan natin. 'Di ba? Kasagsagan na po 'yan ng bagyo. Yung sinasabi ni